Sa ating mga pangunahing balita ngayong gabi, tila nagiging masalibot ang political landscape sa bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Quezon City Mayor Joy Barmonte ay nagsanib puwersa para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Cotton Jr. Ayon sa mga insider, hindi na umano matiis ni Duterte at Belmonte ang mga umano'y kakulangan at kontrobersiya na nagbabalot sa kasalukuyang pamahalaan. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang pagkakaisa ni Duterte at Belmonte matapos ang sunod-sunod na issue na kinakarap ng administrasyon ni Cotton Jr. Kabilang na ang mga problema sa ekonomiya, katiwalian at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaasahan na magiging mahigpit ang labanan sa politika, lalo na't nagiging mas aktibo ang oposisyon sa pagpapahayag ng kanilang saloobin laban sa kasalukuyang pamahalaan. Dahil dito, ang mga taga-suporta ni Pangulong Cotton Jr. ay binabantayan ang bawat kilos ni Duterte at Belmonte, habang ang mga kritiko ay naghahanda ng posibleng pagbabagong dala ng kanilang pagkakaisa. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang Malacanang ukol sa isyong ito, subalit marami ang naniniwalang malaking hamon ito sa administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa ikakagandahan ng bukas ng bawat isa. Panoorin natin ang video para sa karagdagang detalye at impormasyon patungkol sa nangyayaring aksyon sa ating bansa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang posible na pagsanib puwersa itong kampo ni PRRD at saka ni former Speaker Sonny Belmonte. Okay, reminder lang, mayroon pa tayong stock ng dark chocolate. Pwede pa kayong mag-order 0916-90-00997. Okay, may napanood akong video, yung pinost ni Senator Go sa Gikan sa Masa para sa Masa. Nako, ito lang, kamakailan lang, masayang nagkita matalik na magkaibigan si President Duterte at saka si former Speaker Sonny Belmonte. Nagkasabay sila sa 11th Congress. So may pinagsamahan. Panoorin muna natin itong short video na ito, then magbigay ako ng reaction. Magandang gabi po mga kababayan. Kasama ko po ngayon ang magkaklase, dalawang legend po ito, magkaklase sa 11th Congress, ang si Uncle Sonny Belmonte, former Speaker 2001, at naging Speaker po ng 2010 at 2016. Of course, si Tatay Digong, kaklase sila sa 11th Congress bilang kongresista at naging mayor. Halos magkasabay rin po sila, naging 3-term mayor. At naging presidente naman po si Tatay Digong. Unahin ko lang po, nandito si Uncle Sonny Belmonte. Speaker Sonny Belmonte. Magandang gabi po sa inyo. Talagang this is a terrific coincidence that I'm very happy about. Isipin nyo na nalaman ko from Senator Bongo na nandito si Presidente PRRD, and actually outside of being president and being a government official, we have been friends since we were congressmen together. Kaya matagal na kami magkaibigan. And I'm so happy that I see President Duterte naging presidente, pero walang pagbabago. Ganun pa rin siya. A very humble person na pagka kinakausap po, sarap ng usapan din yung pareho. And I'm very happy for this opportunity. Butit nagkita kami. At actually, in the back of my mind, I was really planning to pay a visit to Davao at Satsatan lang. Pero look at this opportunity na ibigay sa akin. Dahil sa nagtawagan lang kami
ni Senator Bongo. Eto, andito kami tatlo ngayon, pagkakasama rito sa kainan. Kumain kami. So, I'm really very grateful. Alam mo, at saka si President Duterte really is a person I admire. Walang yabang ito, walang yabang, di prinsipyo, and ganun pa rin siya hanggang ngayon. And it's a great honor na magkasama-sama kami ngayong gabi. Actually, gusto ko talaga magdaan sa Davao at pakipagsatsatan lang sa kanya. Pero here's this big chance. So, kaya ipopostpone ko lang muna in Davao, pero I'll definitely go there also. Kaya thank you, Mr. President. Thank you for being here with you and exchanging views with you. At marami ring salamat kay Bongo. Ito, Mangkin. kung tawagin namin ito, nephew. Why? Dahil sa misis ko, si Betty Go Belmonte. Go rin. Kaya, Salamat, Uncle. Ito naman po si Tatay Digong. Kaklase po sila. Mga kababayan ko, I am really honored to be with the Speaker Belmonte. Speaker man ang tawag ko sa kanya, talagang speaker siya. To be with him, to break bread, including my wife here. And for the longest time, we have not seen each other. So I consider this a very enjoyable moment in our lives. You know, life is getting to be shorter for us, kaming matatanda na. But whatever little time left for us dito sa buhay at nagkikita kami, we always reminiscence and remember the days during the Congress and during the time when we were out of the country. Nagpapasyal kami, including everything sa Middle East. Kaya lang, what struck me at that time was, pauwi na kami, nag-peel off siya. And he said, I'm not going with you because sabi niya, pupunta ako ng Luxor. Sabi ko, mag-isa ka lang, sir? Sabi ko, is it not a dangerous thing to do? Sabi, no. Sabi ko, adventurous talaga ito si Speaker Belmonte. Kaya marami siyang experience. Pero I admire him and I consider him one of my closest friends. Salamat po. Nakakatuwa po ang magkaklase sa 11th Congress noong 1998. Naging speaker po si Uncle Sunny Belmonte at bumalik po muli as speaker. At si Tatay Digong naman po naging mayor at naging presidente. Pareho silang 3-term mayor ng kanilang mga syudad, no? Quezon City si Speaker Belmonte at Davao City naman po si Mayor Rodrigo Duterte. Naging Pangulo. Ngayon nagkita sila muli. Mga magkaklase. Dalawang legends po ito sa Pilipinas. Ang ating Tatay Digong at Uncle Sunny Belmonte. Salamat po. Okay, so, wala naman silang binanggit tungkol sa politika. Kailang, sa tingin ko, nag-uusap ng mga yan. Naghahanda na sila para sa 2025 midterm elections. Napaka-importanting election itong 2025. Kasi, kung sino ang lamang, sabihin, yung makakuha ng maraming senador, congressman, local officials, malaking epekto nito sa 2028 presidential election. So, maganda yan, former speaker and former president, katapat, incumbent president and incumbent speaker. Sa napapansin ko lang, yung galaw ng Speaker of the House natin ngayon, talagang all points out na naghahanda siya para sa 2028. Ang kanyang mga paghahanda, makikita mo yan, yung bagong Pilipinas Service Caravan. Nako, umiikot sila. Ang
pondo nito, billions of pesos din, umiikot, nagbibigay ng mga ayuda. Pinakaletes yung Tawi-Tawi. Ako, maganda yun. Nabisita ang Tawi-Tawi. Kailan? Ano ito? Mind-blowing yung more than halos 100 congressmen ang nagbisita doon at nagbigay ng ayuda card. Ano yung card? Cash assistance and rice distribution. Okay? So, ayan, ano pa, yung sa DSWD, ang daming mga ayuda ngayon yan na naka-insert. Kasi laki yung unprogrammed funds. Itong 2024 budget natin, halos revelation ni Attorney Vic Rodriguez, halos 800 billion pesos ang Presidential Pork Barrel Funds, yun ang tawag ni Attorney Vic, na only the President can release those funds, 800 billion. At ako, nakikita ko, yan, okay naman, nakakatulong. Kasi yung nabibigyan ng pera o bigas, mga mahirap, kailan ang masama nito is yung may political color na paghahanda. Tingin ko lang ito, paghahanda sa 2025. Okay. Pinaka-latest na nabasa ko, kahapon nata, ang speaker nagbisita sa isang housing project ng gobyerno, yung pambansang pabahay program ng gobyerno, na target nila 1 million houses per year. Sa San Mateo Rizal, nagbisita ang speaker. So, talagang napakasipag talaga ang ating speaker na housing, ayuda, bigas, lahat nandyan, very active, yung presence niya kitang-kita eh. So, nabasa ko, pwede daw mag-allocate, they can save 10 billion pesos para subsidy sa housing program kasi maraming nahihirapan sa housing program ng administrasyon. Hindi naman libre yung housing program. I think 4,000 monthly ang hulog buwan-buwan. Eh yung mga nabibigyan ng pabahay na yung mga tricycle drivers, nagtitinda sa palengke, may nabasa akong article na yung isang matanda na nagtitinda lang sa palengke, hirap na hirap sa paghulog ng 4,000 pesos a month, yung hulog niya sa pabahay program. So ito, pwede daw, sabi ng Speaker of the House, na may mahanap na pondo na 10 billion pesos para itulong, subsidy yung paghuhulog, yung monthly installment. So, wow naman. Sige, maganda yan, nakakatulong. Kailan, sana, huwag gawing pamumulitika lang. Yung sincero sana tulong ba. Anyway, balik tayo sa sana may napag-usapang maganda para pagtutulungan ni PRRD at ni Speaker, dating Speaker Sane Belmonte. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang matapang na editorial ng Philippine Star na kung saan binabatikos nila ang kapalpakan ng administrasyong ito. Okay, advertisement natin, yung ating dark chocolate, mayroon pa tayong available na stock. So dito lang kayo mag-contact 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. Okay, dito po sa editorial ng Philippine Star, June 5, title, More
rice importation. So, ito, pinupuna ng mainstream media na ito. Salamat sa Philippine Star. Ito, isang newspaper na may bayag. Okay? Dadami na naman daw ang pag-i-import ng bigas sa ating bansa. So, ito, sinamarize ko. Ang presyo ng bigas ay hindi mapigilan ang pagtaas. It is expected na in the coming months, tataas pa ito. So, dahil sa hindi mapigilan na pagtaas ng presyo ng bigas, ang presidente will soon sign an executive order. Okay. Ano ang order? Ano ang nilalaman ng executive order na ito? Pababain ang rice tariff o yung buwis ng bigas, yung mga imported rice. Sa ngayon is 35%, gagawin na lang 15%. Starting this year up to 2028. So, ano ang purpose ng administrasyong ito? Bakit pababain yung buwis ng imported rice? Para daw bababa ang presyo ng bigas up to 29 pesos per kilogram. Okay? So, maganda naman, ano? Kasi kung matuto ito na 29 pesos per kilogram na lang ang rice, maraming matutuwa. Lalo na yung mga pobre. Okay? Kaya lang, sabi ng Philippine Star na editorial, yung mga rice farmers na kabilang din sa mga mahirap, they are worried. May nagre-reklamo na. Bakit? Dahil kung pababain ang buwis ng imported rice, babaha ang merkado ng imported rice at ang resulta na ito, ang mga farmers, rice farmers, ang magiging kawawa. Sabi nga ng Philippine Star, their livelihood will be buried. Mamamatay ang hanap buhay ng mga rice farmers dahil ang dami ng imported rice dahil kakaunti na lang ang buwis. Okay? So sabi ng Philippine Star, the government cannot brush aside the farmers' concern. And I agree. Kawawa ang mga farmers. Okay. Sabi ng Philippine Star, itong rice prices na ito is napaka-sensitive sa administrasyon ni PBBM. Bakit? May kasamang pangako eh. Maraming bumoto sa kandidatong Bongbong Marcos Jr. dahil marami ang naniwala sa kanyang pangako na gagawin niyang 20 pesos per kilo ang bigas. Sino sa inyo ang naniwala? Ako, isa na ako doon. Paniwala ako. Kaya lang, sabi ng Philippine Star editorial, papasok na po 3rd year in office na ang administrasyong ito, okay? Hindi pa nangyayari. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!